country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Aarangkada na ang mga nakapilang mga balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Arangkada Balita. Mga balitang aarangkada sa tuwing hapon. Arangkada Balita. Mapapakinggan mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Arangkada Balita. Kasama ang inyong tagapaghatid balita. Arangkada Balita. Dito lamang sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Arangkada Balita. Di magkaka. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Bismillah, assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang hapon na Bangsamoro. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ikalabing siyam sa buwan ng Nobyembre 2024 at ikalabing 7 sa buwan ng Jumadal al-Awwal 1446 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa broadcaster Sir PB Jowarila, kami po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. At Radyo Natin Farhana Ara. Welcome sa programang Arangkada Balita, ang panghapong version ng news and current affairs ng DXTC 95.9, Radyo Natin FM, MBC Media Group, Cotabato City. Abangan niyo po kami tuwing Lunes, magpahanggang Sabado, alas 4, magpahanggang alas 5 yan ng hapon. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa ating pangunang balita. Abot na sa 18 ng mga nakulong sa South Cotabato Provincial Jail
sa Coronadal City ang nagpositibo sa drug test na isinagawa para malaman kung sino sa mga preso doon ang gumagamit ng iligal na droga. Ito ay kinumpirma mismo ni South Cotabato Provincial Jail Warden Juan Lanzaderas sa naging panayam sa kanya nitong Martes, ika-19 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ayon kay Lanzaderas, kanilang isinagawa ang drug testing para sa mga nakakulong sa provincial jail batay sa ulat ng ilan sa mga preso na may patagong nakakapasok umano na shabu sa mga selda dala ng mga dumadalos na mga kamag-anak. Iniimbestigahan na ng ilang jail guards na posibleng may kinalaman sa pagpupuslit ng shabu sa provincial jail. 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sinita ni Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros ang malaking gastos ng Komisyon on Election sa pagrenta ng mga bagong vote counting machines sa halip na bumili na lamang para sa May 2025 national and local elections. Ipinaliwanag ni Senador Amy Marcos, sponsor ng 2025 budget ng COMELEC, kung bakit may tuturi na good deal ang pagrenta. Ani ni Marcos, ang machines ay mayroong OMR at DRE technology na naniniwala naman si Hontiveros na mas makakatipid sana ang bansa kung pumili ito ng makina na mayroong isa lamang sa mga functionality nito. Ipinaliwanag naman ni Marcos sa Pilipinas, tanging OMR lamang ang gagamitin. Samantala, iginiit ni Marcos na nakatipid ang COMELEC, hindi naman kumbinsido rito si Hontiveros. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita bilang pagtugon sa mga pangangailangan medikal ng mga residente sa Special Geographic Area or SGA BARM. Naglaan ng 1,200,000 na pondo ang tanggapan ni MP Muhammad Kili Antaw para sa mga hospital sa Kabakan at Midsayap, Cotabato. Ayon sa kanyang tanggapan, ang pondong ito ay upang matulungan ang mga residenteng nangangailangan ng tulong pinansyal para sa kanilang pagpapagamot. Mula sa nasabing pondo, 700,000 ang inilaan sa District Sergeant Hospital Incorporated sa Kabakan, North Cotabato, habang 500,000 naman ang napunta sa Midsayap Diagnosis Center and Hospital Incorporated sa Midsayap, North Cotabato. Ang mga pundong ito ay bahagi ng Medical Outreach Program Fund 2024 ni MP Antaw sa ilalim ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay si MP Antaw ng suporta sa sektor ng kalusugan ng rehiyon. Matatandaan sa mga nakalipas na buwan ang pasyente Pisante Hospital sa Libungan at Cruzado Hospital sa Pikit ay tumanggap din ng higit 1 milyong peso mula kay MP Antaw na nanggagaling rin sa kaparihong pondo. Nais ni MP Antaw na mabawasan ang pasanin ng mga Bangsamoro na nahihirapan sa mga gastusin medikal sa pamamagitan ng Medical Outreach Program. Umaasa siyang makapagbigay ng mas maayos na serbisyong medikal sa mga nangangailangan, lalo na sa mga komunidad na may limitadong kakayahan sa pagpapagamot. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Binigyan diin ni Senior Minister Abu Nawas Von Alhaq Maslamama ang kahalagaan ng kausayan at pananagutan sa pagdalo niya sa pagsasagawa ng Quality Management System o QMS sa mga kawani ng Office of the Chief Minister o OCM noong ika-13 ng Nobyembre sa Sheriff Kabunsuan Cultural Complex, Cotabato City.
Binanggit din ni Senior Minister Masla Mama na ang Quality Management System ay isang pangako sa kahusayan at patuloy na pag-unlad. Hinimok niya ang pagkakaroon at pananagutan at kahandaan na harapin ang mga hamon na ipinaglalaanan o pinalalahanan ang mga leader na kahit ang maliliit na pagbabago ay makakapaglapit sa rehiyon sa mithiin ng isang matatag at nagkakaisang Bangsamoro. Samantala, inilahad ni Assistant Senior Minister Engineer Muhajirin Ali MSSA ang kanyang pagsuporta sa QMS dahil sa kahalagaan nito bilang pundasyon ng mahusay na pamamahala. Dinaluhan ng mga kawani ng OCM ang nasabing aktibidad na nagpapakita ng sama-samang paninindigan at pamamahalaan ng BARM na isulong ang kahusayan, pananagutan at pamahalaang may malasakit sa serbisyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Quality Management System. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 14 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nagbebenta ng bigas sa abot kayang halaga na 39 kada kilo ang isang kooperatiba ng mga magsasaka sa ilalim na proyekto ng Bigasang Bangsamoro Magsasaka or BBM Rice sa halagang 975 bawat sako na may timbang na 25 kilo na tiyak na nakakatulong o makakatulong sa mga magsasakang membro ng kooperatiba na makakuha ng murang bigas. Ayon kay Jonathan B. Acopio, presidente ng Opian Agri Pinoy FPC, layon ng kanilang inisyatiba na suportahan ang BBM Rice project na pinasimula ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at layuning itaas ang presyo ng palay para sa mga magsasaka at gawing abot kaya ang bigas sa komunidad. Ang Opian Agri Pinoy Farmers Producers Cooperative ang kasalukuyang nagbebenta ng bigas sa presyong ito para sa mga miyembro at mga kapartner nito. Ang BBM Rice Project ay naglalayong bumili ng palay ng mas mataas na halaga mula sa mga kasaping magsasaka at magbibenta o magbenta ng murang bigas mula sa kanilang sariwang ani. Sinimulan ito ng Al-Rahman Multipurpose Cooperative sa Manungkaling, Mama sa Panuma, Maguindanao del Sur sa tulong na 33rd Infantry Battalion, 6th Civil Military Operation Battalion, 61st Infantry Brigade ng 6th Infantry Division sa tanggapan ni MP Juharto Teng Ambuluto at ng 62nd Naval Group Reserve ng Naval Forces Reserve Western Mindanao. Bilang inspirasyon mula sa palay presyo tinaas, bigas sa presyo binaba ng Al-Rahman. Sumali ang Opian Agri Pinoy or Agri Pinoy FPC sa inisyatiba kasama ang dalawa pang kooperatiba, Al-Khalid Farmer Cooperative sa Tucanalipaw, Mama sa Panuma, Maguindanao del Sur at Tapayan Tuca Irrigation Cooperative sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. 17 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Umapilang Malacanang sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ang mga marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamina, ito ay alinsunod na rin anya sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Bersamina, ito'y bilang pakikisa sa milyong-milyong Pilipino na patuloy na nagdadalamhati dahil sa mga buhay, tahanan at kabuhayang nawala dahil sa sunod-sunod na bagyo. Hindi na anya kailangan magpalabas ng opisyal na direktiba ang palasyo dahil maniniwala sila na kabutihang loob ng mga kapwa nila kawani ng gobyerno at kumpiyansang kusang nagpapatupad o magpapatupad ang mga ito sa
ito ng pagtitipid ng kanilang mga pagdiriwang. Nais din ng palasyo na ang anumang matipid o matitipid mula sa mas simpleng pagdiriwang ay idodonate para sa naapektuhan ng kalamidad. Ang tunay na diwaan niya ng Pasko ay nananawagan na ipagdiriwang ito ng may malasakit, pagbibigayan at maghatid ng kasiyahan. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 18 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kami po ay magbabalik after this paid short commercial. The country's friendly station, Radyo Natin. Naghahanap ba kayo ng masasarap at masustansyang kainan? Halina at narito lang yan sa AJ Lutong Bahay. Nasa Daang TV Juliano Street, Cotabato City. Narito ang kanilang mga available na ulam. Adobong manok, agal-agal, chicken pansit, bihon, adobong pusit, chicken sotanghon, chicken curry, sweet and spicy gizzard, tinolang bangus, bulalo, taklay, pritong tilapia, pritong payang, chapsoy, ampalaya, paksiw na barilis, ginataang langka munggo at ginataang dabon. Halal po ang mga luto sa AJ Lutong Bahay at bukas sila alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Available ang butter chicken sa halagang 15 piso bawat isa at top lunch para sa mga may birthdays at iba pang mga okasyon na pwede ninyong makuha kahit na anong oras, kahit na madaling araw. Halina at puntahan ang AJ Lutong Bahay. Matatagpuan sa Daang TV Juliano Street, Cotabato City. Owned and managed by Miss April Canoneo at maaari silang makontak sa CP numbers sa 0991-129-6389 or sa 0905-809-4458. AJ Lutong Bahay. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, toner powder, toner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number
0935-921-2261 or visit its Facebook page, Alamia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Kung ang hanap nyo ay masarap at presyong pang-estudyante at pangmasa, narito ang Kazan's Food Hub. Ang Kazan's Food Hub ay kilala sa kanilang kakaiba, masarap at spicy na lutong kagikit o mas kilala sa tawag na pastil. Kilala rin ito sa milk tea drink na banti mula sa iba't ibang flavor tulad ng matcha, cookies and cream, caramel, choco, vanilla at iba pa. Meron din silang pinipilakan ng mga customer ng rib, rice, jam, siomai, malinamnam at crispy fried chicken at iba pa. Ang Kazan's Food Hub ay matatagpuan sa Capitol Centro at malapit sa Isulan National High School at Sultan Kudarat State University, Isulan Campus. Isulan, Sultan Kudarat. Para sa mga order at iba pang katanungan, tumawag lamang sa kanilang contact number 0965255986 at 0912-6850-978. Tara na sa Kazan's Food Hub. Sa Cebuana, Luiler, Pera Padala West, malayo ang mararating ng piso mo. Piso lang kada 100 pesos ang pera padala sa 3,500 branches nationwide. Ano pang hinihintay mo? Tara sa Cebuana, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya sa Cebuana, Luiler, Pera Padala West, mawatan imauman o piso ng ka. Piso mo ibayad nin uman imagatos a kulta, ipapait ng ka sa kulta 3,000 endo imagatos, ipapait ng ka nationwide. Nginpan, ipangangatan ng ka siya kano doon sa Cebuana, Luiler, supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Arangkada Balita! Itama po ang inyong oras sa buong kapuluan na 26 na minuto mekalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita para palakasin ang mga demokratikong proseso sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsagawa ng pagpupulong ang League of Bangsamoro Organization or LBO kasama ang iba pang civil society organization at political parties na ginanap ika-17 sa buwan ng Nobyembre 2024 sa Metro Manila. Ang nasabing pulong ay inorganisa ng Westminster Foundation for Democracy at dinaluhan ito ng 14 na CSO sa ilalim ng Coalition of Responsibly and Empowered Civil Society Organization, partidong pampolitika mula sa rehiyon. Ang pangunahing tinalakay ay nakasentro sa pagpapatibay ng mga ugnayan ng mamamayan na partido kasama si political expert Dr. Julio C. Tinhanki na binibigyang diin ito ang kahalagahan ng transparent at accountable na pamamahala. Ang nasabing programa ay nagtapos sa isang pinagkasunduan sa pagpormal sa paglahok ng CSO sa pamamahala ng BARM kasama ang mga membro ng Bangsamoro Parliament na nangako na magpasa ng isang resolusyon upang ma-institutionalize ang pakikipagtulungan. Ang nasabing pagtitipon ay isang mahalagang hakbang sa demokratikong paglalakbay ng BARM na tinitiyak na ang mga boses ng katutubo ay makatulong sa paghubog sa kinabukasan ng rehiyon.
28 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Pinasalamatan ng mga opisyal ng Ministry of Labor and Employment sa pangunguna ni Minister Muslimin Sama ang Bangsamoro Parliament na may basbas para sa dagdagan pa ang 72.93 milyon ang pondo ng Molibarm na 373.85 milyon para sa 2025. Inaprobahan na ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang kabuuang budget na 446.8 milyon para sa MOLE para sa 2025 na may karagdagang 72.93 milyon mula sa orihinal na mungkahin ng 373.85 milyon. Ang desisyon ay naganap sa budget deliberation noong November 14 sa pangunguna ni Member of Parliament Mary Ann Arnado. Pinuri ang MOLE dahil sa mataas na budget ng utilization rate na 82.91% ngayong taon. Ang karagdagang pondo ay magagamit upang palakasin ang mga programa ng ministeryo, kabilang ang employment facilitation, workers' welfare at wage development upang tugunan ang mga hamon sa sektor sa paggawaan sa Bangsamoro. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Labor Minister Muslimin Sama ang suporta para sa mas mataas na pondo, binigyan diin ang mahalagang papel ng mga manggagawa sa pag-unlad ng ekonomiya. Anya, sama-samang huwag nating biguin ang ating mga formal at informal workers. Ayon kay MOLE Minister Sama, mas mapapalawig pa nila ang kanilang mga programang naglalay mapabuti ang kalagayan ng labor sector sa autonomous region sa susunod na taon. Ang pag-aproba ng budget na ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa Bangsamoro government sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagtugon sa mga isyu ng kawalan ng trabaho at hindi pantay-pantay na kita sa rehiyon. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa ating balitang nasyonal. Sapat ang 42 kada kilo na presyo ng bigas para magbigay ng happy balance sa pagitan ng pangangailangang kita ng mga magsasaka at abot kayang bilihin ng mga consumer. Sinabi ng Department of Agriculture nitong Lunes, ikalabing 8 sa buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sinabi ng DA na ang retail prices ng well-milled na bigas sa Pilipinas ay mas mura kumpara sa bigas mula sa Thailand at China. Sa monitoring noong nakaraang linggo, sinabi ng DA na nasa 45 o 45 hanggang 52 ang presyo sa kada kilo ng well-milled rice sa bansa. Ayon sa DA, ang kada kilo sa presyo ng bigas mula sa Thailand ay 51.95 hanggang 132.7 habang ang kaparihong kalidad na bigas mula sa China ay 40 or 44.47 hanggang 88.86. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Ang Fatwa Division kasama ang mga nangungunang Islamic jurists ay nagpatawag ng en-banc session para suriin at tapusin ang mga lituntunin sa rehiyon sa tatlong mahalagang isyu: organ donation at transplantation o transplantation, autopsy at LGBTQA++ na usapin. Sa nakalipas na buwan, isang komite ang mga scholar na at hurado at nagsagawa ng malalim ng mga talakayan para gumawa ng mga fatwa na may batayan ng mga kwalipikadong paksang ito. Ang mga pinal na lituntunin sa fatwa ay nagbigay na ngayon ng malinaw na direksyon sa kung paano dapat lapitan ng mga Muslim ang mga isyu na may kaugnayan sa donasyon ng organ, autopsy at LGBTQA++ na usapin, na binabalanse ang mga tradisyonal na halaga ng Islam sa mga modernong katotohanan.
Binigyan diin ng mga fatwa ang ethical na pagtrato ng mga individual at ang kahalagahan ng pangangalaga sa buhay, dignidad at karapatang pangtao. Ang Fatwa Division at Islamic Jurist ay umaasa na ang mga pinal na alituntunin ito'y makatutulong sa mga individual, mga profesional na pangangalagang pangkalusugan at mga legal autoridad na may navigate sa mga kwalipikadong moral at panlipunang dilema ng may kalinawan at habog. Ang mga alituntunin na nagbigay ng mabalangkas para sa mga Muslim upang lapitan ang mga critical na kontemporaryong issue na ito ng may kalinawan batay sa pananampalataya na ginagabayan ng mga pangunahing halaga ng katarungan, pakikiramay at pangangalaga sa buhay. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kami po ay magbabalik after this paid short commercial. The country's friendly station, Radyo Natin. Ang kailangan ng Pilipino, bigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap away, hindi gera sa politika, kundi gera kontra gutom. Ang Pilipino, hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Senator Amy Marcos po, unahin ang pagkain. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Naghahanap ba kayo ng relaxation massage? Halina at puntahan ang Combination Blind Massage. Sila ay matatagpuan sa branch number 2, Mall of Honor, 2nd floor, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Narito ang kanilang mga uri ng pagmamassage: Shiatsu Massage, Reflexology Massage, Therapeutic Massage, Swedish Massage, Old Swedish Massage, Relaxation Massage, at ang traditional massage. Full body lying massage, 350 pesos lamang sa loob ng 1 oras. Half body lying massage, 200 pesos lamang sa loob ng kalahating oras. Halina at puntahan ang Combination Blind Massage. Sila ay matatagpuan sa traditional massage 2, Mall of Honor, 2nd floor, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Pwede silang ma-text at ma-call sa cellphone numbers o sa TM 0906-148-8049 or sa cellphone number 0948-931-8228. Tandaan, Combination Blind Massage. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroon itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Tuladan Bayanan.
Ang Tuladan Abayanan ay isang programang magbibigay sa inyo ng mga halimbawa sa mga simpleng sitwasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na merong kapupulutan ng napakasimple ring aral. Mga pangyayaring magbibigay ng inspirasyon sa bawat individual, lalong-lalo na sa mga kabataan. Programang Pangdunya Wal Akhirah. Ang Tuladan Abayanan ay mapapakinggan sa tuwing araw ng Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At inyong makakasama si Kaka Nurong. Abangan, makinig at tumutok na sa Tuladan Abayanan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. And also hatid sa atin ang Rice Coca-Cola Ventures Corporation na nasa pamahala ni Mr. Abidin A. Ali. Sila ay matatagpuan sa Ramon Rabago Senior Street, Cotabato City. Also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy. Sila ay matatagpuan sa harap lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, lungsod ng Cotabato. And also hatid sa atin ang Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa May Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Bagwa Lying-in Clinic, service offered, prenatal and postnatal check-up, family planning, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening, and many more. Bisitahin lamang ang Bagwa Lying-in Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City sa pamahala ni Madam Fe Camano Mandi. And also hatid sa atin ang Ministry of Labor and Employment o Molibarm sa pamumuno ni Molibarm Minister Musliman Jasema at ang kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. Virginia
Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. At also atid sa inyo ng MP Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE BARM, at ng Search What Service Center located at Don Roman Velosit, Cotabato City. 43 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang pagpasa sa House Bill number 10800 o 2025 General Appropriation Act ng Senate of the Philippines. Sa isang liham na naka-address kay Senate President Francis Escudero, may pitsang October 29, sinertipikahan ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng pagsasabatas ng JAA na magpo-provide para sa panukalang 6.30 or 6.352 trillion national budget para sa 2025. Pinaabot din ang mensahe kay House Speaker Martin Romualdez ang panukalang 2024 national budget ay 9.5% mas mataas kumpara sa 5.268 trilyon ngayong taon. Ang batas na naglalaman ng national budget ay dapat na aprobado at nilagdaan ng Pangulo bago pa magtapos ang fiscal year para maiwasan ang re-enacting or re-enact budget para sa susunod na taon. Inaprobahan naman ng mababang kapulungan ng Kongreso ang 6.352 trillion na budget para sa 2025 na pangatlo at pinal na pagbasa noong September 25. May 285 mambabatas ang bumoto pabor sa House Bill number 10800 habang 3 naman ang bumoto kontra rito. Ang pag-aproba ay ginawa ng DBM matapos na isertipika ni Pangulong Marcos na urgent ang nasabing batasa. Ang pagsusumiti ay nangyari habang ang Kalaghang, Maynila ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2, bunsod ng Severe Tropical Storm Christine. 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Dinala ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang 81 na anak ng Person Deprived of Liberty o PDL o preso sa Marawi City Jail bilang paggunita sa selebrasyon ng 2024 Bangsamoro Children's Month. Kasama ang membro ng Bangsamoro Regional Subcommittee for the Welfare of Children at Regional Juvenile Justice and Welfare Council para sa isang outreach program kamakailan. Sa pahayag ng MSSD, ang bawat kalahok na bata ay nakatanggap ng cup, tumbler at payong mula sa MSSD. Bukod dito, sumuporta din ang Bangsamoro Planning and Development Authority na nagbigay ng pagkain para sa mga kalahok, habang ang Ministry of Health ay namahagi ng mga hygiene kit sa 165 PDL na kababayan sa 3 pasilidad ng kakulungan sa Marawi City. Dagdag pa ng MSSD na ang programang ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa mga bata at kanilang mga magulang na PDL na makapag-bonding at magdiwang ng sama-sama sa Bangsamoro Children's Month. Kabilang sa mga aktibidad ng isang orientasyon sa mga karapatan ng bata at proteksyon ng bata kasama ang mga masasayang laro na nilahukan ng mga PDL at kanilang mga anak. Ayon pa kay Chuaini Amilin Nasa, Regional Focal Person for Child and Youth Welfare Program ng MSSD, sila ay nalulugod na simula ng outreach program sa ngayong taon sa Marawi City Jail na kabilang sa una sa isang serya ng mga outreach na aktibidad na nakahanay para sa pagdiriwang ng 2024 Bangsamoro Children's Month. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Bangsamoro Human Rights Commission, Public Attorney's Office, Philippine National Police,
Bureau of Child Management Technology at Marawi Social Welfare at Development Office. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, hinimok ni Senator Cherwin Gatchalian sa Department of Labor and Employment or DOLE na kansilahin kaagad ang alien employment permit ng dayuhang manggagawa sa Philippine Offshore Gaming Operation or POGO bilang proactive approach dulot ng nalalapit na pagpapatupad ng ban. Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian na iniiba-iba lamang ng POGO ang kanilang anyo upang manatili sa bansa at ipagpatuloy ang iligal na aktibidad sa pang-scam. Isinagawa ni Gatchalian ang kahilingan sa kanyang interpelasyon sa panukalang budget ng DOLE sa 2025. Ang legal na batayan para sa operasyon ng POGO sa bansa ay nakatakdang magwakas sa katapusan ng taon na magkakabisa ang pagbabawal sa POGO. Ayon sa DOLE, nasa 15,819 na alien employment permits ang na-issue ngayong taon at aabot lamang sa 36,000 naman ang nakansila mula nang magdeklara ng POGO ban. Sinabi ng kagawaran na ito ay mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration or BI upang matiyak ang working visa ng dayuhan na may POGO-related alien employment permits ay kansilado sila ay mapipigilan na manatiling iligal sa bansa. Kasabay nito, hinimok ni Gatchalian ang Labor Department na palakasin ang kanilang employment facilitation program para sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga POGO upang matiyak na ang mga mawawalan ng trabaho sa industriya na makakakuha agad ng trabaho. Sinabi ng DOLE na humigit kumulang 27,590 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga POGO. Sa loob ng mahigit 2 taon sinusulong ni Gatchalian ang pagpapatalsik sa mga POGO sa bansa bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means. 80 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Umapila ang Malacanang sa lahat ng ahensya na pamahalaan na iwasan ang mga marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Ayon sa kay Executive Secretary Lucas Bersamina, ito'y alinsunod na rin sa anya sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Bersamina, ito'y bilang pagkikisa sa milyong-milyong Filipino na patuloy na nagdadalamhati dahil sa mga buhay, tahanan at kabuhayan na nawala dahil sa sunod-sunod na bagyo. Hindi anya na kailangan magpalabas ng opisyal na direktiba ang palasyo dahil naniniwala sila sa kabutihang looban ng mga kapwa nila kawani ng gobyerno at kumpiyansang kusang magpapatupad ang mga ito at pagtipid sa kanilang mga pagdiriwang. Nais din ang palasyo na ang anumang matitipid mula sa mas simpleng pagdiriwang ay donate para sa naapektuhan ng kalamidad. Ang tunay na diwa anya sa Pasko ay nananawagan na ipagdiwang ito ng may malasakit, pagbibigayan at maghatid ng kasiyahan. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, 7 sa senatorial aspirant ang iaapila ang pagdideklara sa kanila bilang noisan candidate sa 2025 midterm election. Ayon kay Commission on Election or COMELEC Chairman George Garcia, maghahain ang mga ito ng motion for reconsideration upang tutulan ang desisyon ng full body na itinuturing na sila ng mga panggulo at hindi na may sasama sa baluta. Ang mga naghain ng Certificate of Candidacy na aapila ay sina Felipe Fernandez Monte Alto Jr., Orlando Caranto de Guzman,
John Rafael Campang Escobar, Roberto Santo Sidad Sembrano, Fernando Fabiana Diaz, Lader Gascon Maniano, at Alexander Encarnacion. Kasunod nito, sinabi ni Garcia na tatalakayin ng Comelec Inbank ang kanilang inihain na motion for reconsideration sa kadesisyonan. Isa naman sa Noisan candidates ang iakyat ang apila sa Korte Suprema. Ayon naman kay Garcia, mahalaga pa rin na maagang marisolba ang mga Noisan upang magkaroon pa sila ng panahon para ma-avail ang legal remedies. 53 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Naghain na ng petition for certiorari of provision and mandamus ang isang grupo ng may young professionals sa Bangsamoro Autonomous Region ni Musi Mindanao upang ihayag ang kanilang pagtuto sa pagpapaliban ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ito'y bahagi o ito'y bilang tugon sa kamakailang panukalang pagpapaliban sa halalan sa rehiyon sa May 2026 na inihain ni Senate President Chis Escudero. Naniniwala ang grupong ito na karapatan ng bawat mamamayang Bangsamoro na pumili ng kanilang mga lider. Dagdag pa rito, halos 5 taon umanong denied ang mamamayang Bangsamoro na pumili ng kanilang mga gustong iluklok sa Bangsamoro Parliament. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na 54 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. At ang Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Also hatid sa atin ang Rice Coca-Cola Ventures Corporation na nasa pamamahala ni Mr. Abidin A. Ali. Sila ay matatagpuan sa Ramon Rabago Senior Street, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy. Sila ay matatagpuan sa harap lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, lungsod ng Cotabato. Also hatid sa atin ang Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa May Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Also hatid sa inyo ng Bagua Lying-in Clinic, service offered, prenatal and postnatal check-up, family planning, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening, and many more. Bisitahin lamang ang Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa May Quimpo, Bagua 2, Cotabato City sa pamahala ni Madam Ficamano Mandi. Also hatid sa atin ang Ministry of Labor and Employment o Molibarm sa pamumuno ni Molibarm Musimen Jessema at ang kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. At also hatid sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated at ni MP Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE BARM. 56 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayon ay araw ng Martes, ikalabing siyam sa buwan na Nobyembre 2024 at ikalabing 7 sa buwan na Jumadal al-Awwal 1446 sa Islamic Isra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, radyo natin na Farhana. Hello po sa ating mga avid listeners, sa lahat po ng nag-like. Hello to Sagira Isibay, kay Haza Alam, kay Tiban Normina Mosairi Gyaman. Hello to Lambo Foik Lam, kay Shed All Shop, kay John Rambo sa Mindanao. Hello to Tahara Ebkar or Abubakar rather. At yan, hello, good afternoon both of you watching from Sapad Matanog, Maguindanao, from Sagira Isibay, at hello to John Rambo sa Mindanao.
At yan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, broadcaster Sir PB Jawarin, at siya rin yung anchor nitong programang Arangkada Balita. Kami muna ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abad. At radyo natin Farhana Ara. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa loob ng buong isang oras at dito sa News and Current Affairs na ang Arangkada Balita. Bukas po samahan niyo kami sa Hataw ng Bayan. Yan ay alas 6 alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Sabado. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na DXTC 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang hapon na Central Mindanao at tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, Kingston,